Dr. Love, nag-name drop na nga ba sa mga sangkot sa issue? At ang tanong ng karamihan, sino nga ba si Bangus? At siya daw ang tinutulong binayaran para siraan si Papa Eds. And there's more. Na di umano'y toxic titas may nirereto daw para kay Beyonce. What? At samahan nyo guys, nagmuwa ng video reaction at commentary dito sa loob at labas ng Kalingap. At simulan natin to guys. Hi guys, shoutout po. Magpagpalang araw, syempre shoutout sa lahat ng mga viewers natin. At syempre sa lahat ng mga hindi pa subscribe na kayo guys. At syempre, hindi po kayo mabibigo, mag-enjoy kayo dito sa ating video reaction. Syempre shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, especially sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap. At syempre bago tayo mag-start, gusto ko lang shoutout syempre nag-iisang amaan ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, ang co-founder, no, na dapat natin respetuhin at dapat natin suportahan. Syempre, ang nag-iisang direktor ng Kalingap, syempre, ang nag-iisang Kalingap Pro. Syempre guys, shoutout din po sa lahat ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. At eto na nga guys, no, usapang Marites, talaga namang grabe ang nangyayaring issue ngayon, no? At dito talaga nabanggit dito sa live, no, alamin natin yung live ni Dr. Love, no. Nabanggit ni Dr. Love dito sa live niya yung babae. Babae siya at tinatawag niyang Bangus, but still guys, hindi ko pa rin po alam kung sino yung tinutukoy niya. At the same time, tingnan natin kung nag-name drop na ba, no? Kinilala na ba at alam na ba na sinabi ba ni Dr. Love yung mga taong sangkot dito at lumalabas mga titas daw to. No, at sabi nga ng ibang mga viewers, toxic titas, at sinasabi ng mga viewers na di umano itong mga toxic titas na to guys, no, ay may nirereto daw para kay Beyonce. No, at tignan natin guys, samahan ninyo. At the same time guys, remember guys, disclaimer lang po, ano, tandaan nyo guys, hindi po tayo nandito para makipag-away. No, magbe-base tayo sa mga sa video na re-react po natin, especially dito sa live ni Dr. Love. Pakinggan natin yan guys. At basta tayo guys, nagbe-base lang tayo sa issue, no, nating personal po. At yan po ay mga tinatanong, ang tanong lang po yan, no, kung ito bang sinasabi nilang Bangus, ito yung binayaran daw ng mga titas, no, para daw siraan si Papa Eds. So anyway guys, hindi ko na papatagalan. Syempre bago tayo mag-start, gusto ko munang basahin yung mga nag-comment sa last video reaction natin. At syempre shout kay Merail Nazin, ikakasal sa totoong kasal, sa EDC bigay ako 100k. Uy, napasya kami ng OFW Israel. Sabi ni Ching de la Cruz, nakakalungkot talaga kasi grabe ang samahan nila wifey. Bakit nila binabas si Kalingap Edu? Pero very professional talaga si Edu. Na ngayon ko nakita na ayaw ni Kalingap Edu na maapektuhan si Beyonce, ganyan niya kama si Beyonce. Oo naman, oo, agree ako dyan guys. At syempre sabi ni Fowler 1984, kahit anong mangyari, hindi mawala ang suporta kay Edu. Ko kay Edu, isa siya sa mga maprinsipyong tao, may panindigan at walang presyo ang prinsipyo ni Edu. Ganda. At Gate ni Mendes, mahal na mahal talaga ni Edu, kita mo sa matagala at galawan niya ang sese niya pagkasama si Beyonce na di ko nakikita mula unang pinanood ko or support channel niya. Cancel lahat, lakad or gawain basta Beyonce ang usapan. At Rosario Lobo, Papa Eds, walang hiya. Yang mga tao nagsasabing ganyan yan sa'yo. Ang bait-bait mo tapos ibabas ka nila. Kahit anong mangyari, hindi kami humiwalay sa'yo. Palagi kami magsuporta sa'yo. God bless, Papa Eds. No, at syempre, Lolita Villarreal, huwag ka mag-alala, Eds, sabi ng Panginoon, yung binababa ay siyang tinataas ni God. Ikaw yon, nagpapakumbaba. At kung sino yung nagmamataas ay siyang ibababa ng Panginoon. Kaya Diyos na ang bahala. Alam ng Diyos kung sino ang mali at sino ang tama. Jennifer Perlahola, di nila naisip na napakalaki na ambag ni Eds sa buhay ni Beyonce. Pwede ba naman yon na pag-iwalay nila ang Eds? Hoy, magising kayo. Year
year 2025 na. Magbago na kayo, ang ganda ng tandem ng dalawa. Panira kayo. Kung ayaw nyo sa LC, magsilayas kayo. Grabe yan ha. Junior, Kabigas, Ubas, walang makabog si LC. LC forever. LC is real. LC is natural. Magpakatatag kayong dalawa. Marami kami nagmamahal sa inyo. At anyway guys, salamat po sa Diyos. At pakinggan natin to guys, itong live ni Dr. Love, at tingnan natin guys kung nag-name drop na nga ba. At remember guys, kung may mababanggit po dito, no, dito sa live ni Dr. Love, no, kung may mababanggit siya rito guys. May bubog. Teka lang guys, teka lang. Kung may mababanggit dito si Dr. Love, tandaan nyo guys, no, sa reaction video po natin, no, nasa inyo pa siya kung sinong paniniwalaan nyo. Basta tayo guys, hindi po tayo hukuman para humatol dito. Pero kung ang sa akin lang, kung may mention po guys, wala sana na sama ng loob, no, at yun po ay based dito sa video. Anyway guys, simulan natin to at pakinggan natin itong live ni Dr. Love. I only mention a name. Bakit mayroong nagwawala? Nagwawala? Mga titas, you have to remember that I never mentioned surname. Lintik ka. Mga That was an English words. titas, kala ko matalino kayo eh. I never mention any surname. Surname? First name. Nagmi-mention ba ako first name? But I never mention surname. Pero maagang maaga nagmi-message kay Red Zane. Uy, message kay Red Zane daw. At pakinggan natin guys. Kung ano-ano ang dinadakdak at kung ano-ano ang sinasabi. What the hell? Anong meron? Anong meron? Pag-usapan natin sila. Siya. Bakit bigla siyang lumitaw? Ito guys, may binabanggit siya dito na siya. So it seems it is singular, no? So singular, so ibig sabihin isang tao lang. No, bakit daw lumitaw siya? Pakinggan natin. At bakit bigla siyang nandyan? Okay. At bakit bigla siyang nag-post? Wag ako. Wag ako. So, is lang natin guys So, dito titry natin na ipakita sa inyo guys yung pinaka-comment. Maagang maaga nagmi-message kay Red Zane. At kung ano-ano ang dinadakdak at kung ano-ano ang sinasabi. What the hell? Anong meron? Anong meron? Pag-usapan natin sila. Siya. Bakit bigla siyang lumitaw? Yun. So, may binabanggit siyang siya. Sino yan? At bakit bigla siyang nandyan? At bakit bigla siyang nag-post? Wag ako. Wag ako. Bakit, hindi ba kayo nagtataka? Pangalan, I only name. A name Joyce. Joyce lang ang pinapangalan ko. So, Joyce. So, may binanggit dito si Dr. Love na Joyce. Okay? Nagme-message kay Red Zane ang babaeng yan. Okay. At ang daming sinabi. Umagang-umaga, nagme-message kay Red Zane. What the hell? So, itong babaeng to, Joyce di ba? So, babae, pangalan niya Joyce, so babae. Nagme-message daw kay Red Zane, umaga-umaga. Okay, tapos? Anong
anong, ano bang, ah, ano bang connection ko sa kanya? Ano po bang connection ko sa kanya? At anong connection niya sa akin? Bakit niya ako kilala? Yun lang, oo. At anong connection niya? Bakit niya alam ang isyo? Oh. Mga tita, kung gagalaw kayo, siguraduhin nyo, tama kayo. Kagabi pa lang mga tita, madaling araw pa lang mga tita, Huh? nagguguluhan na kayo. Oh. Tinatawagan nyo na si Bangos. Oh. At sinasabihan nyo si Bangos, ganitong sabihin mo, ganitong sabihin mo, at ganitong istorya mo. Huh? So, dito sinasabi ni Dr. Love na tinuturuan ng mga titas na itong si Bangus. At binanggit niya dito, guys, may pangalan to na. Ito, guys, based sa video, ano. So, ngayon, ang dating kasi, parang nagulantang lahat. So, yung mga titas na to, parang sinusulsulan, no? At may ini-instruct dito kay Bangus. Tuloy natin. Para kunwari mga tita, wala kayong alam dito. Oh? Huwag si Dr. Love. Ay, Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. ay nakulagtek. So, ibig sabihin, Dr. Love, meron kang ebidensya, no? Dapat, actually, Dr. Love, pag mga ganyan, may ebidensya ka. Lalo kung may mga, no? So, siguro para sa akin, no? Siyempre, as advice lang kay Dr. Love. So, you make it sure na meron kang ebidensya just in case na hanapan ka. Pero for sure, baka may ebidensya si Dr. Love. Kasi, ano siya, confident si Dr. Love. Nasabihin nyo. Patuloy natin. Oh. Yes. Kilala ko ba mga tita yung ano nyo? Bagitin yung mga pangalan ng mga tita na yan. Babasahin ko na ngayon. Dito. Kung sino man sila. Bagitin nyo. Oh. Kasama nyo sa mga group chat. Kung sino sila. Para huhubaran natin sila. Oh, so manguhubad dito si Dr. Love. Sabi niya, no? Sabi niya, pangalanan nyo. Tapos babasahin daw niya. Kung sino yung mga tita na sangkot. Babasahin niya, guys. O, tingnan natin. Lintek, manguhubad. Dr. Love, manguhubad ka na pala ngayon. Lintek, ah. Mga titas pa uhubaran mo, ah. Guys, yung sinasabi kong titas, yung pertaining dun sa sinasabi niya. Natuloy natin. Matagal na silang ginagalit nyo ako eh. Oh, lintek, ah. Virgo, sabi ni Virgo si Bril. Si Brel, uy. Nagbabasa lang ako ha. Alam niyo guys, si Brel, ano yun, di ba? Admin yun. Si Ma'am Brel, shoutout, no? At nagulat po ako, no? Dito nabanggit. Pero anyway guys, yung binapatinan niyo guys, banggit niya. So ako po, hindi ko sinasabing lahat ng babanggitin ni Dr. Love ay sangkot. Not unless mapapatunayan po yan, ha. Tandaan niyo guys, nag-react lang po tayo at kasi may mga pangalan na involved. So I just want to make it sure. So disclaimer lang po yan, no? So tuloy natin. Sabi ni Virgo si Bril. Si Brel, Ma'am Brel, shoutout. O Bril, may papaliwanag ka dyan. Oh. Sino pa? Si Brel kasi alam ko admin siya ng Kalingap EDSI Support. Correct niyo guys, Cakes, di ba? Anyway, tuloy natin. Oh? Pangalanan mo na, Doc. Yes. Sa pamamagitan ng kanilang mga message dito, papangalanan sila pero hindi ako nagsabi. Binabasa ko lang mga message. Ang sabi ni Heminishi, si Amore. Kailan Doc Love, sabi mo kasi, i-comment nila yung mga taong sangkot. So parang you try to instruct them kung sino yung mga sangkot tita. Nga lang, inutusan mo sila, so medyo sablay ka dun, Doc. Pero anyway, no, kasi inutusan niya dapat, inayaan niya na lang, di ba? So basahin niya, ano ba, binabasa niya, pero syempre always disclaimer, no? Tandaan nyo guys, based lang po to sa mga viewers. Tandaan nyo guys, I just want to, maging patas sa law, sa batas natin. Kasi ngayon, napakahigpit po niyan, lalo na yung mga name dropping.
Kasi mamaya makasuhan kang libel. Hindi po basta-basta yan, guys. Alam nyo, sa pag nakikinig lang tayo, parang napakasimple. Pero yung pagbibigay ng names dito sa mga social media, hindi po basta-basta yan. Iba pag nasa korte na. So, hindi siya ganun kadali. Sana guys, you don't get me wrong. So, sinasabi ko lang po ito para sa pag-iingat. Pero anyway, ito nga. So, ito, binabanggit na yung mga pangalan ng mga involved. Sana sa lahat ng mga mababasa po ni Dr. Love, guys, no? Para sa akin, guys, hindi ko po kayo nahatulan. Nagkataon lang, nag-react lang po tayo at hindi ko kayo i-judge agad. At sabi ko nga, I don't have the rights na humatol o magbigay ng conclusion. Basta ako, based dito kay Dr. Love, na ito'y di umano'y, inutusan niya nga itong mga viewers na nabanggitin yung mga involved. At sinasabi niya, binabasa niya lang. Pero actually, sa technicalities, no, meron pa rin siyang responsibility kasi binasa niya. No? At malinaw na inutusan niya kung sino yung mga involved. Pero anyway, para malinaw na din sa mga viewers niya. Anyway, tuloy natin to guys. Huwag niyo mapagkamalian guys ha. Lawakan niyo po ang mga unawaan ninyo. Tuloy natin. Ha? Ang sabi ni Ilse Albarico, si Bril at saka si Jima. Ha? Gemma, si Mambrel. Anong ginagawa nyo? Di mo Kung kayo man makapaniwala. yan. Hala, di mo makapaniwala. Nagbabasa lang ako, mga titas ha. Wala akong binabanggit na galing mismo sa aking kaalaman. Kaya sabi ko nga, Dr. Love, nag-utos ke. Sabi mo kanina, no, banggitin nila kung sino yung mga titas na involved. Kaya sabi mo, binasa mo yan, pero you do is mga viewers mo. Ito guys hindi po gay kay Dr. Love, pero I just want to make it clear, no, meron pa rin siyang responsibility. No, hindi porket binasa mo lang. Kasi minsan, sinasabi na may ibang content creator, ay, binasa ko lang yun, no. No, pag binasa mo yan, no, okay lang, medyo may lusot ka doon. Pero pag nag-instruct ka kung sino yung mga sangkot, at syempre, tandaan nyo guys, hindi naman tayo, wala pa tayo, ako totoo lang guys mahirap po mag-conclude, lalo na kung wala pang nangyaring investigation. No, wala pa tayong proof. No, yun lang po yung masasabi ko guys, iba kasi pag sa social media, at iba pag sa actual, pag dinimanda ka. So, lalo na yung mga ganyan, kasi minsan, may mga bagay na libelous, no? So, sana maunawaan nyo po guys, wag kayong baka sabihin nyo po, nagiging na po ako dito. Nagiging critical thinker lang ako dito sa mga oras na to. Anyway, tuloy natin. Dr. Love, shoutout huwag kang magtampo Jima Amore yan. Gem Amore. Sino yan? Melba, meron din. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo ginugulo? Ha? Bakit kung kayo man ang tumawag kay babaeng bangus, I will never mention her name. Okay. Ito maganda rin naman to, tinatanong niya, kung kayo man, sabi niya, kung kayo man yung tumawag kay bangus. So ito, medyo okay to si Dr. Love dito. I will never mention her name. Hindi ko siya kilala. Yung mga titas ko nadamay na. Wala ka ng pambayad ng kutsi mo rin. Nadama yung tita mo tagabayad ng kutsi rin. Yari ka. Si tita. Wala ka na. Last tumawa ni Dr. Love. Oh. Ay. Yan. Ayan may pangalan. Mga solid, alam nyo guys yung mga pangalan na pinapakita ngayon dito, nakikita nyo naman sa monitor natin, no? Mga viewers natin yan guys sa EDSI, yan sila Ma'am Bre, sila Ma'am Millie, yan, mga nakikita ko yan guys pero sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko sila hinahatulan, kasi wala naman akong rights para pero dito dahil nga na may mention, so nasasabi ko lang to, kasi mga alam ko viewers ko din po sila no? Tuloy natin to guys. Nagugulat lang po talaga ako sa nangyayari. Nagulat lang po talaga ako. Ba't ganito? Joyce Disina Gaitira, bangus. Bangus? I will never mention any name of what is this, So ito, lumabas na yung Joyce. Nakikita nyo po ba to? Itong Joyce, nakalagay dito, Joyce Disena Gaitera, tumatawa. So anyway, tuloy natin. Sino kaya yan? Sino ba yung sinasabi?
Hoy, sabi ni Marites K. Amatorio, hoy, di nyo isasali pangalan ko. Ano bang ibig sabihin nito? Nawala na mga message. Mukhang na-hack na yata ako. Oh, na-hack yata. Nawala ang mga message. Ayan. Mga titas, sinasabi ko sa inyo, masyadong maaga nagme-message si Joyce. Sorry. Wala namang apelido. Si Bangos. Bangus. Si Bangos. So code name Bangus. At dito sabi ni Jimshi shoutout Sabi niya Joyce in the house. So nandito yung Joyce na sinasabi. I don't know kung yun nga yun Bangus na sinasabi niya. I will never mention your name because I don't know who you are. And I don't have any business with you. But you have business with me. Why are you panicking? Why do you have to panic? And you are not in the social media. And why do you have to panic? And your name has never mentioned here. You're not... Ayan na. Oh, tawa siya. Is that you? Is that you? Bakit kailangan kung ikaw man yan, Bangos? I will never mention your name. Kung ikaw man yan, Bangos, bakit kailangan mong maagang-maaga mag-message ka kay Rinsen at kung ano-anong sinasabi mo laban sa akin? What is your business here? Yun lang. Alam mo, actually, Dr. Love, ganito, no? Ito, parang sa kasi ni Dr. Love, sinasabi niya, Joyce, di ba? Pero hindi niya naman sinasabing siya yun. Actually, minsan, technicalities, akala nila minsan, kailangan mong banggitin yung buong pangalan. No, actually, parang di po ako abogado, Kahit hindi mo banggitin yung buong pangalan, pero yung description nung sinasabi mo, aakma sa kanya, medyo masisilip yon. At ang problema dito, yung Joyce Dicena Gaytera, tinanong niya. Kung ikaw man yun, sabi niya, pero dapat di mo tinanong, Dr. Love. So, medyo, syempre, lahat ng mga viewers na makakapanood nito, yung kahit hindi mo binabanggit yung buong pangalan niya, it will pertains to her. Kasi why did you ask her? So, lumalabas, Dr. Love, kung ikaw technicalities, hindi po abogado, remember, lumalabas, siya yung pinapatungkulan mo. Kasi sa lahat ng Joyce na nandito, siya lang yung tinanong mo. So, pwede kanyang ipitin dito. Dapat nagtanong. Dapat, Doc Love, wag lang ako tanungin mo. Maraming Joyce dito sa viewer kasi may makikita ko mga Joyce rito. Dapat tinanong mo din. So, anyway, tuloy na natin to guys kasi medyo, ito lang para siguro baka marinig to ni Dr. Love. At yun, syempre lumalabas itong Joyce Dicena Gaytera, yung pinapantungkulan niya. Kahit hindi niya banggitin yung buong pangalan, guys. Kasi tinanong niya eh. Sana hindi niya tinanong. Dr. Love, shoutout huwag kang magtampo Nakainom kong syuktong. Nakainom kong syuktong. Kaya nag-English speaking ko. Sabi ni Faton Mohamed, Bril at Jima, Amuri, yan ang mga, kayo ang mga pinapangalanan dito. Pati manok nakisali. Nakikiusap ako na nakarating na kay Atiid na itong problema na ito. Nakarating na kay Kuya Bal. So kailangan na namin magsalita. Kaysa mapagbintangan kami, tumanggap kami 50 mil dahil miniritsin. Oo, tama naman. Kailangan na namin magsalita. Tama ka doon, Doc Love, kasi mahirap, napakamaselan na yun. Napakaselan nung bagay na yun. Siyempre, pera yung guys. Kasi lumalabas, kasi, if ever na totoo guys, at tama si Doc Love doon, dapat niyang sagutin yun. Ako, agree ako doon. Tama yung niya. Kaysa naman kami, mapagbintangan na tumanggap ng 50 mil. Tama lang, Doc Love. Oh my goodness. Agree ako doon. Ang sabi ko sa inyo, ang halaga ng pagkatao ay milyon. Pagkatao ko. Sabi ni Joyce Dicena Gaytera, dapat bago ka nagla-live, siguraduhin mo kung totoo.
Ayun, so nag-uusap na siya, nagko-comment dito si Joyce Dizena. Milyon. Kasi 50 mil, kikitain ko pa yun eh. Kikitain ko pa yung 50 mil. So, Kaya mo naman yun, Doc Lab. Laki naman ng views mo eh. No guys, nakalain ng Doc, views ni Doc. Alam na alam mo. Bakit alam na alam mo? Dahil ba sa tinawagan ka maagang maaga, kaninang madaling araw o kaninang umaga, ng mga titas na kasabwat mo? Ha? Nakasabwat mo? At kailangan mo i-post yung aking pagkatao. Buti na lang, gwapo yung pinost mo. Salamat na marami. So, pinost ka pala, Dr. Love. So, banggatin mo na yung pangalan. Kasi total siya nauna eh. Kunwari, pinost si Dr. Ito guys, technicalities lang Kunwari, pinost siya nung Joyce. Ito guys, according to kay Dr. Love. So, meron siyang karapatan na sagutin yun. Kahit huwag ka matakot na banggitin yung pangalan niya, Dr. Love. Total, siya nauna eh. Pinost ka di ba? So, ako, may right si Dr. Love na magsalita at magdepensa. Unang-una, hindi naman pala siya nauna, yung Joyce, no? Na tinatawag niyang bangus, code name, di ba? Ito guys, kung mali po, i-correct niyo ako, pero yun po yung analyze ko dito, tuloy natin. Nakita ko, dito, ang gwapo ko eh. Pero salamat na rin. Dahil ang pinakagwapo kong picture, yun ang ginamit mo para i-post mo. Ayun, good news, Doc Love. Oo. Wala akong alam sa iyo. Kung ikaw yan si Bangos, wala akong alam sa iyo. I never na nakilala kita. At hindi kita na-meet kahit minsan. At bakit alam mo ang nangyari dito sa social media at dito sa Kalingap? Sinong tumawag sa iyo? Magsalita ka. Tatapatan ko kung ano mang meron sila. Sige na. Tatapatan ko. Magsalita ka lang. Kung magkano man yan. Ayan si Rinsen. So ito maganda rin to. Labihin natin. Kasi sabi niya parang tatapatan daw ni Dr. Love. Parang kasi it turns out na na may nangyayaring dito. May nangyayaring tawag dito guys. May nangyayaring sulan. Parang ganun guys Ulitin natin to guys tuloy natin. At bakit alam mo ang nangyari dito sa social media at dito sa Kalingap? Sinong tumawag sa iyo? Magsalita ka. Tatapatan ko kung ano mang meron sila. Sige na. Tatapatan ko. Magsalita ka lang. Kung magkano man yan. Ayan si Rinsen. So tatapatan niya kung magkano. So it turns out as about money, di ba? Rinsen, ilabas mo. Rinsen, ilabas mo. Rinsen, ilabas mo. Tatapatan ko yung offer nila dyan. Kung mayroon man. Ha? Oh, yes. Sabi niya, talent fee lang, mahal pag dog food. Alaga ko. Yung offer ng mga titas dito kay Bangos. Kung magkano ang offer ng mga titas dito sa Bangos para magsalita ng magang-maga, para i-message ka magang-maga. Kung magkano offer nila, tatapatan ko. Triplihin ko pa. Magsalita. Yaman ni Doc Love triple Ang laking pera yun Kala ng totoo. Bangos. Ako, wala akong dito, tumatapat ako para wala problema. Ano, Bangos? Ha? Alam nyo, pansin lang Doc Love, pag mataas ang views ng EDC, may mag-issues para mabagal ulit. Yung part 63, ang taas ng views. Dami nag-marathon. Mga nakapokus kami. Tapos may nag-issues na naman. EDC is real. Hindi ba matanggap ng mga titas na gumaganda ang views? Sabi ni Joyce Dizena Gaitera, Doc Love, nag-live ka agabi. Nung nag-topic ka ng Joyce, sinend lang sa akin yung link. So, parang na-share niya ata yung live, ni Dr. Love, according to her. Ito, binabasa natin, guys, Saan ba mga Ito na si Joyce. Doc, nag-live ka kagabi nung nag-topic ka ng sinend sa akin yung link. Yes!
Sino nag-send? Ha? I never mention your name at your real name. Your full name. I never mention. Bakit alam mo? Sinabi ko, I told you, Miss Bangos, from Dagupan. I told you, magkano binigay sa'yo, tatapatan ko. Dodoblehin ko pa at triplehin ko pa. Oh, lupit. For the sake of truthfulness tayo rito. For the sake of truthfulness. Para makuha ko lang katotohanan at mabulgar na yung mga kawalanghiyaan ng mga titas na yan. Kaya. Sabihin mo, message mo ako, PM mo ako, dito sa live ngayon. Sabihin mo kung sino yung mga titas na yan. Sabi ni Joyce, sa'yo na yung pera mo. Sabi ni Joyce Dicena, pumapalag. Ha? Hindi ko siya friend. Nasa spam message ko, hindi ko naman na-replyan. O, kita mo? Nabasa ko kanina, nung nag-live ako kanina, nabasa ko. Miss Bangos, sinasabi ko sa'yo, maraming mag-offer dito. Lahat ng mga ano dyan, yung mga totoong EDC, mag-offer yan. Kaya sinasabi ko sa'yo, triplihin ko yung binigay sa'yo. Ibulgar mo lang ngayon kung sino yung mga titas na kasabwat mo para siraan si Ido. Sige na. Magkano? Call ako. Marami akong pwedeng tawagan dito para matapatan lang yan. Kung marami talaga silang pira yung mga titas mo na yan, marami naman pantapat dito. Tawagan ko si Ma'am Ping Provido. Andito si Ma'am Chini, kausap ko. Kausap ko si Ma'am. Sabi ni Joyce, Dicena Gaitera, yes, nag-chat ako kay Kuya Red Zane para tawag niya Kuya Red Zane. Nag-chat ako kay Kuya Red Zane para maging aware ka sa sinasabi. Hindi ko. Ano kayong sinasabi dito ni Joyce? Tuloy natin. Ma'am Chini, ka-message ko ngayon, para sa inyo, ito, Chini Provido. Ka-chat ko. Si Ma'am Chini, ka-anak ni Ma'am Ping Provido. Ma'am Chini? Tatapatan ko. Ubusan na tayo ng wala makong pera. Sabihin mo lang, Bangos, message mo ako, PM mo ako. Friend ba tayo sa Facebook? Pwede akong sa spam, basahin ko. Message request mo ako. Pero inintay ko nga kung aamin siya wala Para tatapatan ko kung magkano binigay nila sa'yo. Ganito ang live. Wala tayong tago-tago. Oo, sabihin mo na yung buong pangalan, Doc Lab, walang tago-tago. Diba, ganun din naman guys kinakausap ni si Joyce, ganun din naman It pertains to Joyce yung yung kinakausap niya rito. Kasi kung di yung sinasabi niya, dapat kausapin niya din yung ibang Joyce. Pero it turns out, kinakausap niya. So, usually I don't know, may mga abogado rito, kahit sabihin mo hindi mo binabanggit yung pangalan, sometimes yung description, pag tumugma yun, pwede yun Alam ko, hindi porket hindi mo binanggit ang pangalan. Technically, minsan kahit hindi mo binabanggit yung pangalan, pero tumutugma. No, but anyway, inaaral naman ng husgado. Patuloy natin to. Tapatan tayo. Tatapatan ko. Okay, Doc Lab, go! Ano? Support kami sa'yo, Doc Lab. Nawala na si Bangos. Hindi na nag-message. Sabi ni Joyce, Dicena Gaitera, nakikita nyo guys sa harapan, sa baba ng message ni Gandang Emmy. Message kita, patunayan mo yung sinasabi mong binayaran ako. Yan na, guys. Ito, medyo, guys, ito, medyo, na rito, dito na yung papasok yung medyo maselan. Kasi, dito, lumalabas. Nagsasabi si Dr. Lab, although nagtatanong siya, hindi naman yung sinasabing binayaran talaga siya. Sinasabi niya lang na tatapatan niya kung may nagbayad man sa kanya. At sinasabi ni Joyce dito, message kita, patunayan mong sinasabi mong binayaran ako. Kasi, paano ang rito, guys, tandaan nyo, guys, sa mga ganitong usapan, kailangan meron kang ebidensya. Ngayon, dapat ilabas ni Dr. Lab yung ebidensya na nagpapabayad tong Joyce. At syempre, ito guys argument lang to if ever nagpapabayad siya, kung if ever nagpapabayad siya, hindi siya aamin. Kasi kung iaaminin niya to guys, malalagay siya sa alanganin. Kasi lalabas paninira yun. Pero ngayon, ang tanong dito, what if wala namang katibayan si Dr. Lab na itong si Joyce ay hindi nagpapabayad. So, medyo mahabang usapan to guys. Tandaan nyo guys nagiging lang po tayo dito, hindi po ako nagiging bias,
para lang maintindihan din ng mga viewers, iba pa rin yung lagi mo ipapakita yung ebidensya mo. O sa mga ganito, medyo ano to guys, medyo delikado to. Anyway, tuloy natin. Si Bangos. Oh. Di ba? Ako ba? Ba't alam na naka-live ka, Dok? Ayun nga. Bakit nga alam na naka-live ako? Oo nga. Madaling araw. Isa kang magandang dilag, Miss Bangos. Magandang dilag daw si Bangus. Okay. Isa kang walang iniisip sa problema sa buhay. No? Sana Madaling araw nag-live ako. May pumasok sa link. My goodness. Sino bang lukuhin mo? Binasahan ka ng link ng mga titas mo. Kagabi. Bakit mo ginagawa yan? Bakit mo ginagawa kay Ido? Bakit mo sinisiraan? At bakit magkano ba talaga binigay sa iyo ng mga titas na yan? At tatapatan ko. Kasi ito, Dr. Love, ito ano ko lang, advice ko lang sa'yo. Kasi may binabanggit ka mga titas. Although wala ka nang binabanggit na pangalan, no? Kasi pwede ka nilang habulin. Kunwari, sabi mo na binayaran nila si Bangus, dapat mapatunayan mo yun, meron kang ebidensya. Kasi ano yun, titas, marami yun. So, pwede ka nilang habulin. Pero Dr. Love, kung meron kang ebidensya, push mo lang. Kasi alam na ikaw yung, nasa iyo yung totoo. As long as meron kang ebidensya, huwag ka matakot. Di ba? Ilaban mo yung usapin, yung argument. No? Especially kay, syempre, no, alam ko mahal na mahal mong EDSI. Kaya mo ginagawa to. Pero syempre, sabi ko nga, payong kaibigan, always have evidence sa mga ganitong usapin. Tuloy natin, guys. Ito ako, open ako. Open ako. Kasi i-post mo ako, mabuti na nga lang yung pinost mo, yung pinakagwapong picture. So I will never mention name for the sake of libel. Ayan, actually, tinanong mo na siya, Doc Love, Tsaka wala ka namang sinasabing libelous, No, not unless kung merong makikitang probable cause ang usgado sa usapin ngayon. Yung libelous. 92-16. Pumasok ka pa dito sa live ko, nagpapaliwanag ka at tumatawa ka. Tapos ngayon, nadulas ka. Ang sabi mo, may nagpasa sa ng link. My goodness, girl. Ganda. Ang ganda-ganda mo pa naman. Pero, bakit kailangan mo pumatol sa mga bagay na walang kakwinta-kwinta? Bakit kailangan mo patulan yung mga offer ng mga titas na masyadong mababa para sirain yung pagkatao mo? Payag ka, dudurugin ka ng EDSI, buong EDSI ngayon? Kapalit ng 5,000 lang? O 10,000? Ito guys, if ever totoo to, 5,000 yung yung offer ng mga ato guys, di umano na may offer tong mga titas dito kay Bangus na 1,000 or 10,000. Di ba? Ito guys, kung may hawak na ebidensya si Dr. Love, meron siyang laban. Kaya lang hinahamon siya nung Joyce kung mapapatunayan ni Dr. Love. So abangan natin yan guys kung meron siyang witness or evidence na talagang binayaran tong si Joyce. Kasi kung mapapatunayan guys, siyempre panalo si Dr. Love dito. Tandaan nyo, sa ganitong usapin, laging kailangan ng bida rito, ebidensya. Kahit saan mo daanin, ebidensya pa rin ang pinaka-importante. Tuloy natin. Kay Dr. Love ka makipag-usap, o upirang kita maganda. Triple. Quadruplets pa. Quadro, di 40,000. Kung 10,000 yan, 40. Triple, quadruplets pa. Handa ako magpalabas ng pera para lang sa'yo. Yaman na! Hindi naman nila ibibigay sa'yo. 50 mil din nila ibibigay sa'yo. 40 din nila ibibigay sa'yo yun. Lupit Mga kuripot yung mga titas mo. Ah, 10K daw, Dr. Love. 10K, triple ko. Ipasagot ko kay Ma'am Janet Sinampan, kay Chili Estrada, kay Jingjing Blanc, kay Bridget Katagasan. Lahat ng grupo. Ang lakas mo magamon, di para sa'yo pera galing Dr. Love. Asarin ka lang yan, Dr. Love. Dapat, pag umamong ka, pera mo.
Huwag mong papaasa sa ibang ibang, siyempre pag mga ganitong argument guys, pag ang kalaban mo, medyo di ba? Akala ko ba, galing sa pera mo, galing sa bulsa mo, wag sa ibang tao. Diba, Dr. Love? Natuturo ko lang si Dr. Love paano makipag-argument. Kasi siya rito guys, naghahamon ka nga, tapos yung pambabayad pala sa ibang tao. Kapag napanood to ng ibang mga tao, si Dr. pa, maalanganin siya. Pag naghamon ka, make it sure sa'yo manggagaling. Kumbaga sa suntukan, wag kang kukuha ng kakampi. Pag naghamon ka ng suntukan, ikaw lang dapat. Huwag ka mang dadamay ng ibang tao. Tulad niya, sabi niya, gagawin niyang kwadro. Tapos sabi niya, papasagod niya sa mga taong binanggit niya. Ulit tayo, Dr. Love. Shout kay Dr. Love. Dr. Love, huwag kang magtampo Tuturuan lang kita kung paano maipag-argument sa mga ganitong sitwasyon. Ay, yung pagkatao mo. Payag ka, dudurugin ka ng EDSI, buong EDSI ngayon. Kapalit ng 5,000 lang. O 10,000. Kay Dr. Love ka makipag-usap. O upirang kita maganda. Triple. Ayan, Quadruplets pa. Oh. Triple, quadruplets pa. Handa ako magpalabas ng pera para lang sa'yo. Ayan, di ba? Hindi naman nila ibibigay sa iyo. 50 mil din nila ibibigay sa iyo. 40 din nila ibibigay sa iyo yun. Mga kuripot yung mga titas mo. Si Dr. Love, nangungulit na lang. Ang kulit Oh. 10K daw, Dr. Love. 10K? Triple ko. Ipasagot ko kay Ma'am Janet Sinampa. Sabi niya, ipasagot ko. Maalanganin ganyan, Dr. Love. Pag nagamong ka, may sure huwag mo papasagot ka. Pag away mo lang. Ang matapang, kumbaga sa amin kasi nung araw guys sa Maynila, may tatawag kaming square. Pag ginagamo ka ng suntukan, kayong dalawa lang susuntukan, walang aawat. Titigil lang yun pag mayroon nang bumagsak. Dr. Love, naghahamon 50,000, 40,000 at biglang ang gagawin niya ipapasagot pala sa ibang tao. Kaya sabi ko sa inyo guys, pag napanood to ng iba, si Dr. Love pa malilintigan. Pero anyway guys, alam mo naman si Dr. Love mapagbiro, ganyan. Joker yan, pero talagang napaka-supportive si Edson yan. Naintindihan ko si Dr. Love. Nagko-comment lang ako guys para syempre maintindihan ni Dr. Love yung mga ganitong situation na mga usapan. Medyo maging maingat talaga siya. Kasi hindi ko to sinasabi hindi dahil guys, sinasabi ko to kasi gusto ko maingat na si Dr. Love. Kay Chile Estrada, kay Jingjing Vlog, kay Bridget Katagasan. Lahat ng grupo. Ipasagot ko yan. Kung ayaw naman akong tulungan, isuluhin ko na. Saluhin mo na, talaga, Dok. Uy, ikaw nagamon Saluhin mo na, ikaw talaga. Di ba? Saluhin mo na. Ayaw ko lang yun. Ito na siya, Baka sampalin Ayan, sige. kita ng pira galing sa pinaghirapan ko. Okay. Alam mo ng pikon Alam mo guys, alam mo yung bakit? Alaki na puro big letters Baka sampalin kita ng perang hirapan ko. Alam mo pikon Ganyan pag ako pag galit din ako, ganyan ako Pag pikon na ako, puro big letters na. Ay, tuloy natin. Okay. Punta ka rito. Pwede mo akong sampalin sa pera na pinaghirapan mo sa pamamagitan ng Gcash. kalukuhan. Ha? Galing sa mga kalukuhan nyo. Naku. Masyadong marami ang pera mo para isampal mo lang sa akin. Ay bagay, ang mukha ko, malaki din naman to. Sampalin ako ng pera, guys. Sa'yo na lang pera mo. Gumamit ng ibang tao para lang kumita, ha? Okay? Ayun, di Kita ba? mo? Di mo, binalikan siya. Binalikan siya doon kasi bakit, ito yung sinasabi ko kay Dr. Love, mahal ko si Dr. Love guys, huwag niya mapagkamali yan. Babalikan talaga siya ng ganung comment. Kasi sinabi mo, naghahamon ka, magbibigay ka ng 40,000, 50,000, sabay ipapasagot mo sa ibang tao. Kaya tuloy, ito yung sinasabi ko guys, pag mga ganitong argument, maging maingat ka din. You make it sure, pag nagsalita ka, kaya mong lusutan. Pero yung mga ganon, talaga mahirap yun. Kaya sinabi nung yung binanggit ni Joyce, 'di ba? O kaya na pagbibintangan siya ng ganun si Dr. Love.
guys. Sana guys, lawakan niyo po nawa niyo guys. Ganito po talaga ako mag-react at magkomento. Love ko lang si Dr. Love kaya ako sinasabi. Nagbibigay lang ako ng advice sa kanya. Masyadong marami ang pera mo para isampal mo lang sa akin. Ay bagay, ang mukha ko, malaki din naman to. Sampalin na ako ng pera, guys. Sa'yo na lang pera mo. Gumamit ng ibang tao para lang kumita, ha? Okay? Ayun, binalikan siya, Kita di ba? mo? Binalikan siya. Pumasok siya rito at hindi ko siya i-hide. Sabi ko sa'yo, magsalita ka lang ng totoo. Yan. Mukhang may bisita ka doon. Nga, maganda to. maganda bisita ko. Oh, debate na yan, Doc Love. Sige, tuloy ang debate. Maganda. Swerte ni Sergio Lai, nakakuha ng bisita ko ngayon. Oh, sampalan ng pira dito ang labanan. Oh, sasampalin ako ng pira niya. Galing sa mga titas niya. At magpapasampal din ako. Kung papayag yung mga idsi nandirito, payag ba kayo? Sampalin na lang ako ng pera ni Bangos na galing sa mga titas niya. Payag ba kayo? Press 1. Pag hindi kayo papayag, press 2. Kung ayaw nyo pumayag. Kung papayag kayo, nandito si girl. Si Bangos nandito. Oh. Tinda. Palaban talaga. Talagang palaban siya. Talagang sanay. Sanay talaga siya. At sino nang nagputulab? Nagputulab ng picture nyo ni Dido? Bangos, tatanungin kita. Paano mo naputulab yung picture yung dalawa ni Dido? May photo love. Parang pinagsama, no? So, eto guys, okay naman nagtatanong si Dr. Love. Na kunwari nasa ano kayo? Sinong gumawa nun? Yung mga titas mo o ikaw? Tanungin kita. Magsabi ka ng totoo, putulan kita nila pag di ka nagsasalita ng totoo. Ang ganda ng live ko, Sir July. May bisita ako. Swerte ko talaga, no? Oh. Sampalin na. Oh, Bangos. Ano? Wala problema sa akin. Debate to guys. Yung nangyari pa lang ito, debate. Dr. Love versus Bangus. No? Laban ako kung laban. Pero thank you so much talaga. Kasi nag-post ka sa akin, pinakagwapong picture kay Sir July. Kapag naglagay sa akin sa top 7, pinakapangit kong picture eh. Ikaw, Joyce. Ang ganda ni Dr. Love. Ito yung gusto ko kay Dr. Love. Kumbaga kahit mainit yung situation, siya nagpapatawa. Ito yung iba hindi lang sanay sa tawa ni Dr. Love. Ako, nagigising nga ako pag Dr. Love eh. Ay, Joyce. Marami nabanggit ko pero walang apelyido ha. Ikaw, Bangos. Ha? Wag kang sinungaling. Hindi ako marunong magsinungaling. Hindi ka sinungaling. Hindi ako. Pero tuwan-tuwa ako sa iyo, happy ako sa iyo, Bangos. Dahil sa totoo lang, ginamit mo yung picture ko, gwapo. Unlike kay Sir July, yung pinakapangit ko talaga, yun pa yung pero trending. Lagi. Alam mo, Dr. Love, may problema ka dito. Kasi sinabi mo Bangus Joyce. Hindi mo binanggit yung buong pangalan niya, pero kinonfirm mo siya yung si Bangus. Although guys, wala namang problema dito sinasabi ni Dr. Love. Ang magiging problema ni Dr. Love dito, dapat niya mapatunayan kung binayaran nga tong Joyce. Yun yung rito, yung pinaka-highlights dito. Kasi banggitin mo naman kung di naman libelous yung sinasabi mo sa kanya di ba? Pinabanggit mo lang ng pangalan niya pero magkakaroon ng problema dito itong mga palitan nilang usapan. At tandaan nyo guys, di po ako abogado. May lang magbasa ng mga gantong mga about sa mga batas-batas na yan. At maaari po mali po ako. No? Huwag niyo po kung hindi po kasi sinabi ko, tama po. Tuloy natin. Kaya kung nasa number 1. Number 1 at number 2 ako lagi. Yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan doon. Di ba? Oh, matinig ko. Oh. I-comment nyo guys yung kung sino man yung kilala nyo mga titas na ito na silang gumagawa at kasabuat nito ni Bangos.
kung sino itong mga titas na to nakasabwat ni Bangos, na binayaran si Bangos, ha? Para lang siraan si Ido. Ha? Palabasin na girlfriend siya ni Ido. Oh, ito yung issue guys. Ito na yung palabasin na girlfriend siya. Palabasin. Nasa isang private na lugar sila ni Ido. Oh. Gwapo ba si Ido? Ay, gwapo talaga. Kaya habol ng habol. Gwapo talaga. Sobrang gwapo. Oh. Ano, Bangos? Bangos, sagot! Sagot ka na, Bangos! Gusto mo, imbestigahan ko yung pagkatao mo, baka maglilink ka doon sa mga titas. Isa sa mga titas, baka kamag-anak mo. Ano, Bangos? Gusto mo, imbestigahan ko talaga buong pagkatao mo, yung ano talaga, yung inyong mga lahi talaga. Gusto mong malaman, gusto mo alamin ko lahat? Makukuha. Dr. Love, medyo fall ka doon. Dr. Love, sana marinig mo to, fall ka doon. Pag magandang mga argument, huwag kang magsasalita ng gano'n, ng about sa lahi. Out of the issue yan, Dr. Love, malalagay ka sa alanganin. Sana mapakinggan mo to, Dr. Love, Next time, huwag mo dadamay kasi dapat sa issue. Kasi pag, ano to guys, medyo delikado to. Kasi tandaan nyo guys, kapag magkaroon ka tayo ng kahit naman kanino, kahit sa kapitbahay natin. Kaya yung kapitbahay, no, nagbibideo okay, maingay. Ireklamo nyo sila dun sa ginawa nilang, dun sa issue. Maingay sa video okay. Pero wag nyo ungkatin yung ano, kung ano yung trabaho niya, ano yung lahi nila. So medyo mapapaul ka doon. Baka mamaya, makasuhan ka ng libelous. Kaya dapat, laging focus sa issue, Dr. Love. Baka malagay ka sa alanganin. Oh. Ano, Bangos? Gusto mo, imbestigahan ko yung pagkatao mo, baka maglilink ka doon sa mga titas. Isa sa mga titas, baka kamag-anak mo. Ano, Bangos? Gusto mo, imbestigahan ko talaga buong pagkatao mo, yung ano talaga, yung inyong mga lahi talaga. Gusto mong malaman, gusto mo alamin ko lahat? Makukuha ko. Yung blood relation mo. Baka magkukunik ka sa titas. Baka tita mong isa sa mga yan, isa dyan. Ha? At nagpagamit ka. Di ba? Di ba? Ay nako, diyan ako magaling. Hinahalungkat ko. Alam mo ba, Bangos, hinahalukay ko ang tao 6 feet below the ground. Makuha ko lang ang katotohanan. Ganyan ako mag-imbestiga. Ha? Ganyan ako mag-imbestiga. Baka mamaya maglilink ka doon sa mga titas na nakasabwat mo. Just imagine, Bangos. Just imagine, Bangos. Madaling araw ako nagla-live. Nalaman mo. At ikaw mismo nagsabi, may nagpasa sa iyo ng link. Sino yun? Ito na, nagsalita naman siya. Basahin ko lang siya. Sana ba yun? Nawala ba po dayon, oy? God, Doc, alamin mo pagkatao ko para hindi ka gumagawa ng sarili mong issue. I never, gumawa ng sariling issue. Katotohanan lamang ang inilabas ko rito. At hindi ako nakikipag-away kanino man. Just for example, sa babae. And I never mention your name. Ha? I never mention your name. Pero hindi mo siya mention ng pangalan niya, Doc Love. Pero binanggit mo siya si Bangus. Kanina lang sinabi mo. Tsaka you directly to talk to her. So talagang kahit di mo mention, at kahit sinong titingin, siya talaga yung pinapatungkulan mo. Siya si Bangus. Ito guys, para maintindihan ni Dr. Love, no? Hindi porket di mo mention, ano ka na doon, makakawala ka, no? Hindi po ganoon, no? Sana kukuha nyo guys, love ko si Dr. Love. Kaya lang para syempre sa darating ng mga ganitong live or argument, o alam niya gagawin niya. At the same time, actually, for me guys, unang-una kasi, hindi mo alam nyo guys, kung mag-iimbestiga ka kasi si Joyce, pagkakaala ko, hindi siya kalingap. So, hindi siya bound ng ating rules. Kasi pwede niyang imbestigahan kung nasa within this sila sa community. Kasi sinasabi niya, I can investigate you 6 feet from the ground. So, to medyo, para sa akin, medyo may nakikita ko doon, medyo foul. Kasi hindi ka naman investigador. Kahit sabihin na natin, meron siyang ginagawang mali. Hindi ka police, Dr. Love. Tandaan mo, hindi tayo police, hindi tayo investigador. Hayaan natin ang police na magpa-imbestiga. Kasi mamaya,
pwede niyang palabasin na inaano mo siya. At tawag dito guys, ini-spy mo. So doon medyo delikado. Pwede, at guys para may matutunan lang po tayo dito. At hindi po ako nagmamagaling dito. Ang sa akin lang, gusto ko lang maingatan si Dr. Love. At ina-analyze, pinapakita ko sa inyo yung mga possibility na pwedeng mangyari sa kanya. At sabi ko nga guys, hindi po basta-basta yung ang usapan. Sa social media, madaling tignan, pero kapag medyo naalagay ka sa alanganin, mahirap lusutan. Ganun po. Siya, kita mo? May saltik. Mana ka sa mga titas mo. Ha? Yung mga titas mo, ubod ng walang hiya. Biruin mo, nagsabuatan kayo para lang palabasin na syuta ka ni Ido? Nagsabuatan kayo at naggawa kayo ng photo picture o photo lab na lumalabas na nagka-private room kay ni Ido. Grabe yan. Guys, kung totoo man to napaka-grabe niya Ako disagree ako dyan. Kung totoo man yan guys na paninira, according to kay disagree po ako dyan. Kasi ngayon naman kasi madaling gawin AI, edit. Ganyan magugulat ka, yung picture mo gumagalaw na Di ba Ganun katindi ang AI. Pero syempre sabi ko nga sa inyo guys, kung totoo man yun, ayoko nun. Mali yun. Di ba? At syempre paninira yun kasi alam naman natin mayroon siyang Beyonce. Di ba? Makaka-apekto kasi yung guys. Totoo lang guys, makaka-apekto talaga yun sa EDSI. Totoo lang. Tuloy natin. Si Ido, kilala ko si Ido. Sa balingkinitan lang nagkagusto yun. Mukha namang hindi ka naman yata balingkinitin Mukha kang baktin. Dr. Ram, ang babae na minamahal. Opo, sir, wala naman. Hindi ko naman inaaway, sir. Wala man ako inaaway. Nagpapaliwanag lang, sir. Binabasa ko lang din. Ingat ka, Dr. Love. Sinabihan mo baktel Medyo yun, sablay ka dun, Dr. Love. Love kita, Dr. Love. Huwag mo mapagkamali, Focus ka lang sa issue. Huwag mo nakasarin. Lalo na, to. Ay, nako, Dr. Love, maniwala ka. Malalagay ka sa alanganin nito. Paliwanag niya. Ha? Hindi kasi, sir, ganito, Sir July. Kung natatandaan niyo po yung live ko kagabi, ay madaling araw kanina. Madaling araw na po yun. Pero updated siya. At nagsabi din siya dito mismo na may nagpasa sa kanya ng link. Wala ka lang alam mo, Dr. Love, totoo lang, wala ka nang pakailang kasi. Ato guys hindi ko po kinakambayan yung Joyce Kahit naman sino sa atin, kahit kaaway mo, kahit sino guys, may karapatan talaga siya na pasahan ng link. May karapatan din siya mag-post. Tandaan nyo guys, pwede siya mag-share, pwede siya mag-post. Ano lang ang hindi pwede? Kapag nag-post ka ng paninira, yun yung mali. Actually, walang mali doon kung may na-share niya yung sa My Day niya. Sabi ko nga sa inyo guys, not unless i-share niya lang yung link, walang problema doon. Not unless naglagay siya ng caption. Dr. Love, maninira. Ayun, pwede mo yun, may foul yun. Pero kung shinare niya lang naman publicly at wala siyang minimension na comment doon, okay lang yun. Pero magiging difference lang yun kapag shinare niya yun at merong sinabi siya na caption. Malaki difference nung guys. At doon, ako nakikita walang problema yun. Kasi kahit na sino, pwede kang mag-share ng link at pwede kang mag-post. Ganun po. At umagang-umaga, sir, kaninang umaga talaga, nag-message siya kay Ridsen. Binasa ko ang message niya, mensahe niya kay Ridsen. Sabi ko, bakit itong babae ito hindi nakatulog sa live ko? Ha? Bakit ito hindi nakatulog? Bakit ito updated sa live ko? Hindi naman siya vlogger. Hindi naman siya kalingap. Pero bakit updated siya doon sa live ko? Mali ka, Dr. Love. Nako, pag napakinggan ng iba to. Lahat tayo may karapatan na maging updated sa kahit napapanood natin sa YouTube. That's wrong, Dr. Love. No, hindi natin pwedeng kasi nasa tayo, freedom, nasa democratic country tayo. So, sa akin walang technical na problema sa ganung portion. Sabi ko nga, ang magiging problema lang nito nung sinasabi niyang bangus, if totoo at mapapatunayan na nag-edit siya ng photo lab with Papa Eds at gagamitin yung picture na yun para manira. Yun, napakalaking foul nun.
No, pero yung maging updated siya, mag-post siya, or ano, lalo kung shinare niya lang, wala akong nakikitang mali doon, Dr. Love. Kahit sino pwedeng gawin yun. Karapatan niya yun. Dahil ang mga tita, mga titang ina nyo. Oy, hindi ako nagmumura ha, tita ang sabi ko. Safe naman yan, Dr. Love. Safe yan. Tita ng ina mo. Walang problema yan. Ang sabi ko, tita, mga titang ina nyo. Kasabay ka na, Dr. Love. Pero safe naman, tita ng ina nyo. Hindi naman pagmumura yan. Safe si Dr. Love dyan, guys. Walang paninira dyan. Wala ko, hindi ako nagmura. Sir July, hindi ako nagmumura. Bawal yon. Pero yung mga tita, mga titang ina nyo. Hindi po ako nagmumura. Sorry kung ano. Pero hindi ako nagmura. Safe ka doon, Doc Love. Safe Ngayon ka. lang pumasok yung babaeng yan. Kung kailan may issue, ibig sabihin may nagsulsul. Yes! Yes! Kagabi pa lang updated na siya. Nakapost pa ako. Pero tuwa ako doon sa post niya dahil di hamak na ang gwapo ko talaga. Si Sir July, yung pinakapangit kong picture, siya pa yung nilalagay pero trending naman. Trending naman. Sa kanya, trending din. Yung pinakagwapo, nakaganyan ako ng nakaganyan ako ng, nakatali ako ng Ang gwapo ko doon. Para akong si Ruben. Kilala si Ruben? Para akong si Ruben. Sana kilala nyo si Ruben, yung kapitbahay ko. Kilala nyo ba yon? Di ko makita picture mo sa post niya, kuya. Hinanap ko ngayon. Andito, sir. Sana ba yun? Sa cellphone ko yun Patingin, Doc Love, patingin. Ang bihira naman. Hanapin ko na naman. Kasi pag my day yung post, nawawala talaga yun. I think within 24 hours, hindi nagkakamali. Pag my day, pag post, hindi nawawala yun. Pero pag my day, nawawala ata 24 hours. Hanapin ko na naman. Sana ba yun? Sino ba yung nagpadala sa akin? Sino ba yung nagpadala sa akin? Tika, hanapin ko ha. Ilan, Doc Love? Bakit wala akong... Bakit di gumagana tong ko? No! Din. Di ko makita picture. Ayan. Naay gamay ito. Ay, saan na ba yun? Ito pa. Saan na ba yun? Oy, lumabas ka. Ang tagal mo. Mahina yata ang net ko Naglabasa na katapos lang kasal. Oo. Baka gusto na mag-viral para mapansin. Ito. Sir July. Ipakita ko sa'yo. Ang gwapo ko dito, Ayan, pinost niya ako. Pinost siya, tapos may caption. Ayun. Ito yung sinasabi natin. Kung i-share mo lang yung link, walang problema. Pero pag may captions at may kasamang paninira, mag-problema siya rito, guys. Ito yung sinasabi natin. Nakikita niyo, guys, Ayan, pero hindi ko pa rin alam, guys, kung ano yung nakasulat dyan. Pero if ever na may paninira dyan at mapapatunayan, ay alanganin dito yung sinasabi niyang bangus. Matuloy natin. Sir July. At ang alam ko, nag-live ito. Maagang-maaga nag-live ito. Nag-live. Tapos. At dinelete niya yung live niya after. Yan Sana, Doc Love, nakakuha ka ng record niya. Kasi kung may sinabi siyang fall doon, pwede mong yun. Pwede mong ireklamo yun. Pero, in fairness, Sir July, talo ka dito kasi ang pugi ko rito sa post niya. Ikaw, nilalagay mo yung pinakapangit kong picture, pero okay lang. Viral naman. Doc Love, basahin mo kung ano sinabi. Para namin. Ito. Issue na naman, Doc Love. Ilang buhay ng tao na sisiraan mo para lang kumita ka ng pera. Sabi niya. Hindi ka ba kinilabutan sa nga binibitawan mong salita? Hindi talaga ako kilabutan. Lalo na't katotohanan ako.
Tanda mo na. Hindi pa naman, kaya ko pang makatatlo. Oo, makatatlong Anong tatlo yan? Tatlong ano yan, Dr. Love? pahinga. Ay, Puro pahinga pala. Bangos! Hindi pa naman ako matanda. Kaya ko pang makatatlo. Tatlong pahinga Lakas mo ah! Tatlo ah. nga lang. Oh, Okay. yan. Ay hindi, tanda mo na. Dapat alam mo yung tama at hindi tama sa sinasabi mo. Yes, alam ko. Ha? Alam ko. Kailan ba ako nagsinungaling? Oh, yan. Kung gusto mo ng pera, idaan mo sa tamang paraan, hindi yung mandadamay ka ng taong nananahimik. Nananahimik nga kami sa Kalingap eh. Nanahimik yung aking idol age. Bakit ka nanggugulo? Oh, bakit mo ginugulo yung idol age ko? Idol Eds. Idol Eds. Idol H. Idol Eds. Dok, ipabaya mo na sa akin. Kay Rinsin ka na lang. Kasi ako tatlo, makakaya ko pa ng tatlo. Minsan nga apat pa eh. Pag medyo talaga, nakakalima din ako. Oh, sa magdamag. Lupit ah. Kaya ko pa pong 5 sa magdamag. Mga titas, kaya ko pa po ng 5 sa magdamag. Oh. 5 pahinga. Kaya alam niyo guys, sabi ko, ulitin ko, kung mapapatunayan to, pwede tong abulin ni Papa Eds. Lalo kung pinapalabas according kay Dr. Love na merong inedit na picture at pinost at para palabasin na may relasyon sila ni Papa Eds. Yun ay guys, kung may katibayan si Dr. Love at mapapatunayan niya na pinost niya yon at ginawa niya para manira, yun pwede lang habulin. Pero yun nga lang, na kay Dr. Love ang susi, dapat mapakita nyo meron siyang ebidensya. Yun sinasabi natin guys. Pwedeng habulin. 5 pahinga sa magdamag. Kaya walang nangyayari. Pagising mo sa umaga, wala pa rin nangyari. Lupet ah! Hoy! Diyan ka lang, Bangos ha. Hindi ko pagkatao ang manira ng buhay ng iba para lang bayaran ako at magkapira ako. Pero bakit ka pumayag bayaran ng mga titas mo? O hindi ka ba naman 100% ang kalukuhan eh? Ha? Bakit ka pumapayag na sasabihin magkarelasyon kayo ni Ido? Bakit ka pumapayag? Oo yun. Oo, Bakit ka pumapayag na magputulag kayo ni Ido, picture mo at picture na Ido, nasa isang private na lugar kayo? Bakit ka pumayag ng ganun? Oo. Kung gusto mo ng katahimikan at ayaw mo ng negosyong sa malinis na paraan, bakit ka pumapayag? Hindi ko pa, ayan. Ha? May point naman si Dr. Love doon. O saan nakita ko yung point ni Dr. Love doon? Ba't siya pumapayag? Kunwari, may picture. Ito guys merong picture nga na si Dr. Love. Tapos, yung mga tita na yon, no, naniniwala na si yung Bangus at si Papa Eds ay may relasyon. Kasi nga nakita magkasama sa isang picture. Ngayon, tayo ang point dito ni Dr. Love. Bakit pumapayag ka na lumalabas sa mga tita na kayong dalawa ni Papa? Ito yung point ni Dr. Love eh. Ba't ka pumapayag kung hindi ka naman binayaran? Kasi kung hindi ka binayaran, dapat tumatanggi ka. O, yun nga lang, syempre sabi ko, ulitin ko guys, hindi ko naman, nag-opinion lang po ako. Iba pa rin yung may katibayan tayo kung binabayaran nga siya. Ganun yung pag-a-analyze ko dito guys. Pero tuloy natin. Kung meron man na ganyan, baka ikaw yon. Ako hindi. Wala man nagbayad sa akin dito. Dami ko nga viewers, wala nga akong pakulay. Hindi, okay lang sa akin. Kahit walang magpakulay, okay lang ako. Lupet ah. Ang mahalaga, ibisto ko kayo. Ibibisto ko kayo. At dito sa mga message dito, papangalanan ko kayo. Message kayo dyan. Dyan sa mga message nyo, babasahin ko. Baka tamaan yung mga taong, mga taong
mga titas na gumawa ng kalokohan. Yeah. Di ba? Sabi niya rito, mga titas na gumawa ng kalokohan. Inaano na babasahin daw niya. Kaya, pero ito sinasabi ko guys mamaya may mabanggit siya dito. Pero sabi ko sa inyo guys, I know, alam ni Dr. Love ginagawa niya. Yun nga lang sabi ko, make it sure meron siyang evidence. Ang hirap na ito guys, maniwala kayo. Hirap niyan. Hirap. Matakot ka naman sa sarili mong multo. Ay, wala na nga akong multo eh. Wala nga rin akong konsensya. Uy. Kaya nga, kung may multo pa ako at may konsensya pa ako, hindi ko ibibisto yung mga kalukuhan nyo ng mga titas mo. Oh? Kung wala akong multo at wala akong konsensya, ibibisto ko talaga ang mga kalukuhan nyo ng mga titas mo. Oh. So, sabi ni Dr. Love, may kalokohan daw yung mga tita. So, dapat, ayun, Dr. Love, labas mo kung ano yung kalokohan. Bagay, may ebidensya naman siguro si Dr. Hindi magsasalita ng ano yan, guys, sa walang ebidensya. By the way pa. Oh, I'm sorry. Ano ba ibig sabihin ng BTW? By the way ba? By the way? Oh, by the way. Oh, by the highway. Oh, sige, by the highway. BTH yun, by the highway, no? By the way. Nagpakahirap ako mag-work dito. Tapos mag-issue ka ng hindi naman totoo. Anong work ba mo ba talaga? Ang gumagamit or manggagamit? Bangos, ano ba talagang work na ginagampanan mo? Ang being used or being abused? Tama ba ako? Ang gumagamit or manggagamit? Or use or being abused? Tama ba? Is that the right way? Is that the right term? I don't think so. Napaka-inosente kong tao, Dok. Inosente ka ba? Na nagpagamit ka? Nako. Inaangkin mo yung boyfriend ng may boyfriend? Inosente ba yan? Ha? Inosente ba yung aangkinin mo yung boyfriend ng may boyfriend? Yan ang gusto kong sagutin ni Bangus or tong kausap ni Dr. Love o si Joyce, no. Yan ang gusto kong aminin niya, aminin niya para at least for the sake of argument, no, at ng justice at ng truth, no. Aminin niya na lang kung ano ba talaga yung totoo. At inosente ba yung tinuturuan ka at dinidiktahan ka ng mga titas mo? Inosente ba yan? Is that the innocent one? Oh my goodness. Oh my tralala. Huwag mo kong itulad sa'yo na mukhang pera. Sinabi niya rin yan, mga titas. Na mukha na akong pera-pera. Pareho kayo na sinasabi. Huwag mo kong itulad sa'yo na mukhang pera. Yan din ang sabi sa akin ng mga titas mo. Na ako daw ay pera-pera lang. Ayun, pwede niyang habulin ni Dr. Love yun. Sinabi niya, mukha huwag daw siya itulad na mukhang pera. Yun, pwede habulin ni Dr. Love yun, guys. Pareho kayo ng mga words na ginagamit eh. What Kumbaga, sinabihan pala si Dr. Love, binabalik niya lang. Kaya ganon. Okay. the heck? You are using a different kind of words and instituting... ano ba ibig sabihin? Insinuating Insinuate? this protagonist What? masquerade of massacre. Parang ang kinakatay na baboy. Kuya Dr. Love, tawa lang tawa. Dr. Love, isip mo! Ang kulit mo, pero nawawala ang toko Di ba? Tingnan nyo mga viewers. Oh. Ang mga words sa mga ginagamit nila, the same, What is it? parihas, What is it? walang pagkaiba. Ibig sabihin, birds with the same feather flock together. Tama ko, mali? Tama naman. Oh. Birds with the same feather flock together. Ano ba yung Tagalog yan? Ano ba ibig sabihin sa Tagalog yan? Ibig sabihin, ang mga ibon
Na Ang lumilipad. mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di tumutupak ang mga ibon na lumilipad, naglipad-lipad sa kalawakan. Ang mga ibon. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Alright. Di ba? Grabe. Ako po ang naaawat. Oy guys, hallelujah! Grabe kayo. Pakanta ko doon, Doc Lab, ha? Saan ang live niya, guys? Sa batang ito. Sa malihit na halaga, Mga ibon. pinapatulan niya para lang sa kanyang sariling negosyo. Is that the kind of business what you are? Hindi po yan negosyo. Hoy! Bangos, Ay! hindi po negosyo yan. Nak ng potay. Negosyo yan na nagpapagamit ka para siraan ang isang love team. Hoy! Nagpapagamit ka para siraan ang isang ido. Ho! Hindi po negosyo yan. Oh, Oh? Di ba? Babae ka rin, bangos. Ang akin dito, Tama sa naman. July, di pa ako nakipag-away, nagpapayo lang po ako. sige lang. Di ba? Pagtatay nito, nagsong na si Doc. Ang mga ibon. Kilawin, ha? Nanaginip, bigla lang siya, Doc, Na may screenshot ako niyan. lumilipad. Na meron. Oh, meron, dami to. Oh, Asan yung iba? Ipasa niyo ba sa akin? Oh. Ang kanyang tono ng kanyang pananalita at lahat ng pilantik ng kanyang dila, Oh, ano, Doc? kapareho ng mga titas niya. Hoy! Kapareho lahat. Lintek, ah. Eh, sino bang ilalagay mo sa bulsa mo? Si Dr. Lab? Masyadong ano yan? Masyadong it's a kind of hallucination. Kind of magic. Maraming marites, double tap. Oy, double tap! Double tap tayo! Double. Double. Oh. Doon pa lang sa edited picture, ginawa. Inosente pa ba yun? Inosente daw siya nun. Si Kalingap Edo, pero ayaw sa... Si Kalingap Edo, pero ayaw sa kanya. Ano ang gagawin? Oh. Ay... Kay Ridsin ka na lang. Bangos! Ibibigay na kita kay Ridsin. 11 yan. 11? Oh. 11, di hamak na mahaba yan. Mahaba ang pasensya. Huwag kayong... Ayusin mo. Eh, si Papa is 11 inches yun eh. Basto sa isip nyo, ah. Mahaba ang pasensya. Lupit, ah. Di ba? Ang dami marites. Totoo yan. Daming marites. I-message nyo dito yung mga tao at babanggitin ko kung sino-sino sila. Lintek. Sa pamamagitan ng mga message nyo, hindi ko galing sa akin bunganga yan, ay hindi galing sa akin. Oh. Babasahin ko lang kung sino yung mga sila. Para aware sila na sila yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa love team ng EDSA. Ay, lintek. Oh? Ayaw namin. Oh? Sino yan? Oh. Basta ang alam ko, ang mami ni Bangos si... oh. One of the titas ang lakas ng loob mag-comment sa mga post ni Beyonce. Okay, sino? Sino sa tingin nyo? Na ano? Sino sa alam nyo? Na ano, Doc? Sabihin nyo. Oh? Oh. Sino sa inyo ang nakakaalam? I-message nyo, babasahin ko. Para sa awareness ng lahat. Ha? Para sa aware. Galing mo do ka. 3 yun. Oh, kung naman. Eh, ang ganda ng bisita ko. Si Bangos. Bangos! Andiyan ka pa ba? Tumatawa lang yung si Bangos. Alam nyo ang mga taong ano, alam nyo ang totoo, si Bangos ay taga-Tagig, taga-Bikutan. Oo. Kapitbahay ko lang yan. Doon yan sa ano. Nandun yan sa lugar ng mga Bangos. Alam niya yon. Doon yan siya nakatira sa mga lugar ng Bangos. Alam niyo yon? Malapit sa Laguna de Bay. Laguna? Puro Bangos ang mga... oh. Oh. Yan. Tamsak po tayo. Mukhang pera. Na. Yan. Miguel Siata, sabi ni Birador. Sabi ni Birador. Sir Leo D. Bril Jima. Mili...
Dok, baka taga-Dagupan yan, bangus na yan. Hindi po. Taga ano yan? Lower Bikutan. Nandoon po yung Laguna de Bay. Nandoon yung mga bangos. No. Natakot si Bangos. Wala siyang ipapaliwanag kasi. Lahat ng kanyang sinasabi bumabalik sa kanya. Dahil tinuturuan siya ng mga titas niya. Paano magsalita. Paano didiskarte. Pero, sorry mga titas masyado kasing mababaw yung mga paliwanag nyo. Oy. Kung kay Dr. Love kayo laliman nyo ng konti. Kasi kung kay Dr. Love, sa totoo lang, mababaon lang kayo sa kakahiyan sa akin, sa totoo lang. Mga titas. Oh? Yan. Sinasabi ko sa inyo. Distansyahan nyo yung distansyahan nyo muna yung aking kumare at sa kumpare ko at pamilya niya. Distansya muna kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Kasi alam na ni Kuya Bal alam na lahat. Alam na ng kalingap. Alam na ng kalingap kung sino-sino kayo. Distansya lang muna. Baka pwedeng lumayo muna kayo mga 1 taon, 2 taon. Balik na lang kayo sa birthday ni Beyonce sa Dibo. Pwede naman Balik na lang kayo sa Dibo ni Beyonce. Sino yung mga kaway mo? Balik na lang kayo sa Dibo ni Beyonce. Kung ganyan ang mga ugali nyo, na meron kayong pinaplano na hindi maganda, laging hindi maganda, Tama naman. ibubulgar ko kayo. Araw-araw ko tayo lagi. Ang mga plano nyo hindi maganda. Hindi po yan, wag nyong sirain yung pagiging kalingap ng aking mga kumpare at kumare at yung aking anak. Huwag nyong sirain. Iba lang ang plano nyo Para kay Beyonce kayo at gusto nyo mahiwalay kay Ido. Ganon. Hindi po tamang ganon. So, ibig sabihin, itong mga titas na to, lumalabas para lang kay Beyonce. Tama ba yung unawa ko, guys? Ulitin natin sinabi, Doc Lab, Parang, titas na to, di umano'y, para lang kay Beyonce. Ulitin natin. Huwag niyong sirain yung pagiging kalingap ng aking mga kumpare at kumare at yung aking anak. Huwag niyong sirain. Iba lang ang plano niyo Para kay Beyonce kayo at gusto niyo mahiwalay kay Ido. Hindi po tamang ganun. Ako may point naman si Dr. Love, no? Tama kung guys, tandaan nyo guys, tama si Dr. Love doon. No, na parang kung totoo man to guys, kay Beyonce sila. Wala namang problema kung kay Beyonce lang sila. Walang problema kahit sumo, kay Papa Eds ka lang. Okay, kay Beyonce ka lang. Walang mali doon guys. Yung nga lang, wag mong sisiraan. Huwag mong sisiraan, no? Kung sino man sa kanilang dalawa, huwag mong magkamaninira. At ako naintindihan ko dito si Dr. Love kasi mahal niya yung EDC, di ba? Ang gusto niyo kay Beyonce lang kayo at gusto niyo ihiwalay kay Ido si Beyonce. Ay ano mangyari niyan? Hindi na EDC. Gusto niyo i-rekomenda yung pamangkin niyo. Tama naman eh. Pamangkin! Ay ba dapat mag-vlogger mo na yung pamangkin niyo at i-rekomenda niyo kay Kalinga Prab. Lintik So, meron palang ganitong issue. Merong gustong i-recommend si Beyonce sa ibang lalaki. Mga tita, Sa pamangkin daw. yung pamangkin nyo, Lintik i-rekomenda nyo kay Kalinga Prab at sabihin nyo kay Kalinga Prab, palitan namin si Ido. Dahil itong pamangkin ko ang nababagay para kay Beyonce. Tama naman yun. Diba kung ganun gusto nyo mangyari at ipipilit nyo, tama si Dr. Love doon. Yung pamangkin nyo, i-recommend mo kay Kalinga Prab. Parang di ba guys, kaysa yung tagu-tago, sa gilid-gilid yung mga ganyang information. Tita, di ba? Tama na, ako agree ako doon, sinabi Dr. Love. Parang, alam nyo tita, hallucination yan Sa sobrang yung sobrang katalinuhan na wala na sa tamang lugar, Tama naman. kabaliwan ang tawag dyan. Tama naman. Kabaliwan ang tawag dyan. Tawa. Yung sirain nyo yung EDC, Mali talaga yun. gusto nyo ihiwalay si Beyonce kay Ido dahil ipapasok yung inyong gusto. Yan, tama. Dr. Love, agree Ay, ako sa'yo. sinong kalingap manonood sa inyo? Tama. Pagdating ng panahon. Wala.
Obsession ang tawag pala dyan, hindi ka baliwan. Halos Obsess, oo. Ito baliw, oh. Pero hindi kami ganoon sa sobrang obsess na parang gusto mong agawin si Beyonce at i-partner kay Papa Eds. Gusto mong kulin si Beyonce at i-partner mo sa iba, lalo sa pamangkin mo. Kung totoo man yung guys, ha? Agree ako doon. obsession. Obsession. Oh? Tubig, Mrs. Love. Andito na si Marshall. Pakagat ko sila kay Marshall. Baka So anyway guys, teka lang. ewan ko lang. Hindi ko lang alam. Tubig daw si Dr. May Love. plano. Ang dami nilang plano. Sa totoo lang, hindi ko pwede sabihin lahat dito. So lumalabas, itong mga titas na to, di umano'y, merong plano. So may plano daw. At lumalabas nga, ito guys, feeling ko may si Dr. Love. No, may plano daw. Andito si Kalinga Prab nanonood, nakikinig. Andito si Kalinga Prab nanonood, nakikinig. Nanonood yun. Andito kami para ibulgar, dahan-dahan yung kawalangian ginagawa nyo sa IDSE. Oy. Huh? Tama naman Ang si bait Dr. ni Love Ido. doon. Totoo naman. Sakit na kay Ido, tinitiis. Sakit na kay Ido yung ginagawa nyo. Tsaka Dr. Love, isipin mo, isang taon tiniis ni Papa Eds. Lintek. Tinitiis ni Ido. Di ba? Ang bait ni Ido. Naglabas na lang talaga sa bandang saloobin yung itong huli. Yung birthday ni Carla, nagsalita na talaga siya. Di Hindi kinaya. na niya kaya. Di Yung ba? mga tao nakapalibot dyan sa bata. Sobra nang makadikta kayo dyan sa bata. Tama, oo. Gusto niyong hawakan yung bata. Oo. Ha? Go, Doc Love, go! Mahiya naman kayo. Tama na. Ang mga plano niyo, wag niyo sirain yung aking kumpare at kumare. Hindi niyo madadala yan. Tama. Hindi niyo madadala yan. Tama, Doc Love. Ang akin lang, para for the sake of, for the sake of argument, for the sake of argument. for the sake of argument, umalis muna kayo sa Kalingap. Yan na nga malinaw. Umalis muna kayo. Oo. Kasi sa totoo lang, ang laki ng mga tao sinayang ng pera dito. Ang laki. Kay Mang Pim Provido lang. Magkano na ang binitaw ang pera dyan para lang matupad ang pangarap na bahay para kay Beyonce. Oo nga, alam niyo guys, totoo lang. Ako nakikita ko dito yung pagmamahal ni Dr. Love sa EDSI. Kasi ako nakikita ko dito talagang love na love ni Dr. Love at love na love ni Dr. Love yung mga taong behind na tumutulong dito sa EDSI. Lalo na yan binabanggit yung mga sponsor, di ba? Tuloy natin! Kay Sir Leo D, magkano ang binitaw ang pera niyan para lang maibigay ang katuparan sa pangarap ng bahay ni Beyonce? Lintek, talaga naman. Kay Rixie, ang laki ng pinakawalan para lang matupad ang bahay ni Beyonce. Lintek. Kay Gito kay Club! Lito ng G-Group, ang laki ng binitawang pera dyan para lang matupad ang bahay ni Beyonce. Grabe, Kayo dyan. Sabi nga ni Marie Gemini, hindi ko alam kung totoo. Binabanggit niya rito yan, 700K na kay Ma'am Ping. 700K na daw yung, yung inilabas niya. Ay, lintik yun, Ang laki. Mahigit kalahating milyon. Laki, guys. Sobra. Na wala namang naging ambag sa bahay ni Beyonce kung ano-anong ginagawa nyo. Yeah. Tuloy mo lang, Doc Love. Nakikiusap ako. Tama yan. Hindi naman tayo we're not good. We're not in good terms noon pa man. Lintik talaga. Hindi ba nyo ako nautusan pa noon pa man? Grabe yan. Dahil ibang inutusan nyo. Ibubuking ko talaga yung kawalangyaan nyo. Sabi dito, ibubuking daw. Ang akin lang pakiusap, lumayo muna kayo dyan sa bata. Anyway guys, puputulin natin. Ay nako. Anyway guys, wag po kayo magtampo sa akin kung may nasabi po. Basta lawakan nyo lang po yung unawa ninyo sa mga ganitong mga pangyayari. Kasi alam nyo, love na love ko ang EDSI. Kaya lang nag-worry lang talaga ako sa nangyayari. At syempre, at the same time, alam ko si Dr. Love, love na love niya talaga love na love niya talaga tong EDSI. Kaya naintindihan ko guys, talagang napapalaban siya. Pero sabi ko nga, sa mga ganitong sitwasyon, maging maingat siya. Always focus lang sa issue, Dr. Love. No? At yun lang masasabi ko. At ako, saludo ako, Dr. Love. Sa iyo kasi talagang mahal mo ang EDSI. At ako, I'm waiting na magkaayos lahat. No?
Kumbaga, lahat naman tayo nagkakamali. Para sa akin, sana magkaayos lahat sila. Kahit yung mga taong involved, ng mga tita, pero hindi ko alam kung sino yung talagang involved. Pero sana magkaayos sila. Ay, even tong bangus na to, no? Magpatawaran na lang, tapusin na yan. Kasi, kung hindi nila aayusin yan, lahat tayo talo, guys. Parang ako, kahit nga ako, medyo din ako mabalisa rin ako. Kasi parang palagi na lang, may mga issue sa EDSI, nakakalungkot, di ba? Di ba? So, yun lang yung, worry ko dito sa EDSI, guys. Ay, nako. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos. Sana po nag-enjoy kayo. At pasensya na guys, medyo puputulin ko. Medyo napahaba na tayo. At maraming salamat po sa Diyos. At lagi niyong tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura, magkomento ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God be the glory guys. Bye po. Alright. Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, sigurado matindi. Kayo, Love Team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa Love Teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses pa na sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashas, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love Team fans, minsan tumipili kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitingan. Opinion ay matatag, parang bakal na walang langat. Ngamat, bawat Love Team na di niya feel. Nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher, tuloy sa pang-aasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigati. Alam niya, sa totoo, siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya Love Team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitivity, ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, chill lang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid, di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano